ako ang gumawa sa'yo. Ilagay mo sa utak mo yan. Kahit minsan, kuya, hindi mo ako tinanggap. You are going down! Habang sa pagpasok ni Danica ay inabangan siya ni Felicia at winelcome niya ito sa Crestwood. Sabay giniit nitong welcome din siya sa Gamma Sigma Beta, sabay abot sa application form nito. Palabang tinanong ng dalaga kung anong stand nila tungkol kay Moises, na sinaad ni Felicia na gusto nilang makulong dahil threat ang binata sa society, na ganamang tinanong ni Danica kung threat sa society or threat sa kanila si Moises, kaya uminit ang ulo ni Felicia na hinawakan pa niya ang balikat ni Danica at sinad niyang bago lang siya sa Crestwood kaya wag siyang makialam sa kaso ni Moises. Nasakto namang dumating si Justine kaya tinanong niya kung anong nangyayari. Sinaad ni Felicia na konti pa ang alam ni Danica tungkol kay Moises, na pabulong na sinaad ni Justine na wag na niyang seryosohin ng dalaga, na kinainis ng dalaga na sinabihan pa siya ni Justine na tapusin na niya yung mga games niya, kaya napatawa si Danica at sinaad niyang hindi laro ang ginagawa niya, na tinawag pa niyang Master Gangker si Justine na hindi lang na-gets ang point ng dalaga kaya tinawanan niya sila. Sabay sinabihan niya si Justine na hindi pala siya gamer dahil busy siya sa paglalaro sa mga buhay ng mga tao, kaya nagalit si Felicia pero sinaad ni Danica na hindi siya ang kausap niya. Sabay pinagsalitaan niya ito ng masama kaya natulala ang dalaga dahil hindi niya lubos akalain na palaban si Danica. Binalaan pa ni Danica si Justine na tapos na ang win streak niya dahil hindi lang siya ang may kapangyarihan. Sabay dumaan pa ito sa gitna nila kaya napatulala silang lahat. Habang sinaad naman ni Divine kay Rafael na kilala niya ang papa niya, na baka makagawa siya ng pagsisisihan nila na kung ang presidente ang problema nila, ay bakit hindi nila daanin sa pag-uusap na tulungan siyang ma-convince, na ganamang sinaad ni Rafael na tama si Divine dahil kilala niya kung papaano magalit ang papa niya. Nakisawsaw naman si Mercedes at sinaad niyang kung talagang babalik na rin na sila ni Eleazar ay baka tama ang gagawin ni Jaime, lalo't si Justine ang usapan nila doon na kahit presidente ang tito nila ay kailangan nilang pigilan. Pinaliwanag ni Divine na si Moises ang ugat ng problema nila at hindi si Eleazar, na lahat ng mga accusations na binabato nila sa binata ay natural na lumaban ito dahil kahit maamong tupa, pag ilang beses masaktan ay pwedeng maging mabangis na hayop. Giniit pa ni Divine na bakit hindi nila ito suyuin, kaya tinanong ni Rafael kung papaano nila ito gagawin, na agad namang sinaad ni Divine na kausapin nila ang mga magulang ng binata para sila ang kumausap sa kanya, na sumuko na siya pero mas lalong nagalit si Mercedes. Sinaad ni Rafael na posibleng mangyari yun dahil katulad din siya ni Mang Estong na matapang, may paninindigan kaya hindi yun papayag. Giniit ni Divine na ampun ang binata at kailangan nilang hanapin ang totoong magulang niya para sila ang kumausap kay Moises, kaya mas lalong nagalit si Mercedes. Sabay sinumbat niya kay Divine na tigilan na niya ang kapapakialam niya sa problema nila dahil hindi siya sagrado at hindi siya parte ng pamilya nila. Kaya nagulat sila Rafael at Divine sa naging reaction ni Mercedes. Pinaliwanag ni Rafael sa asawa niya na tumutulong lang si Divine pero mas nagalit ito. Sabay sinad niyang gusto lang niyang ipamukha na mas kailangan siya ni Rafael at mas papakinggan niya si Divine. Kaya sinita siya ni Rafael pero sinaad ni Mercedes kay Divine na siya na naman ang masusunod. Sabay sinaad niyang siya na lang ang asawa ni Rafael, kaya sinabihan naman siya ni Divine na gamitin niya ang isip niya. Sakto namang dumating si Jaime na mas lalong nagalit nang narinig niya ang sigawan ng dalawa, na kinagulat nila nang sugudin niya si Mercedes at sinad niyang binalaan na niya ito pero inawat ni Rafael. Sinaad ni Jaime na hindi si Rafael ang karelasyon ni Divine, kung hindi siya, na kailangan muna nilang itago ang relasyon nila habang hindi pa na-approve ang divorce nila ni Henry,
kaya agad namang humingi ng tawad si Mercedes, pero giniit ni Jaime na humingi din siya ng tawad kay Divine at mas malaki na ang problema nila dahil hawak na ni Eleazar si Moises. Habang tatawagan ni Moises sila Mangistong at Grace para ipaalam na ligtas siya, pero hindi pa niya sinabi na ang mismong presidente ang tumutulong sa kanya. Dahil naman sa galit ni Jaime ay susugudin niya si Eleazar at dahil hindi niya makontrol ang sarili niya nang magsumbatan sila ay sasaksakin niya si Eleazar at makakaligtas pa kaya ang presidente sa mga kamay ni Jaime or tuluyan na siyang mamamaalam. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.